tell me where? There are so many families. So many families. That one. So what's the name of that one? Granny paid, Okay. And the other one? Daddy paid, and also that one Mommy paid also. And then? There are so many beds. One bed. Where's George there? There is inside. Inside si George. Yes, and also Peppa Pig is the biggest one is want to ever know to see us. Okay. Isa din sa dala-dala ni Dirt Mania dito is the CF Moto MT450. And meron silang enduro. Tapos ito naman yung road. Ngayon, pag-uusapan natin lahat-lahat ng gusto nyong malaman dito sa bagong CF Moto 450 MT and bakit ito ang pinakamurang endurance or rally bike na mabibili mo. Let's do this. So speaking of the design, I love the way it looks. Para siyang Yamaha na pinaliit yung displacement and yung kanyang seat height. And also may trellis frame sila on this part. Panalo din yung itsura. Grab bar, maganda din yung pagkakapinta. I love the way it looks. This one hints sa top box. Malinis din yung pagkakagawa sa kanya rear fender. Wala siyang mudguard sa may gulong banda. Ang CF Moto, although they're carrying their gray and blue color, pagdating sa design, ang 450 MT ay isa sa stance na na-appreciate ko. Kasi mataba siyang tignan pero di katangkaran. Kaya pwedeng sakyan ng nakakarami. Handlebar, nilagyan ng knuckle guard for wind and hand protection. Gas tank, may slight fairing for aerodynamics and airflow. Kayang umabot ng 18 liters. Kanyang fuel consumption, 21 km per liter or otherwise 5.6 liters per 100 km. That's a long ride already. At saka maganda din yung pagkakayari sa kanyang fuel cap. Ayun, no? Premium na premium yung kanyang itsura. Wala kang marereklamo. And my dear friends, the front end is so aggressive that when you turn on the lights, it looks menacing and takaw gulo. Ganito yung itsura, DRL on this part. Kapag inon mo yung susi, ganito yung makikita mo. Ayun o. Iilaw to, and also may ilaw na siya sa taas. Ang kanyang high beam, ayan. Sa ibaba, pass switch, available din. And also ang kanyang hazard light. Napaka-futuristic ng kanyang datingan, harap at saka likuran. Brake light tayo. Oh lala. I can't stop comparing it to CRF 300 Rally dahil sa kanyang presyo at kay Tenere 700 dahil sa kanyang pagiging beginner friendly. Tsura niya para siyang Tenere. Kaya nga. Parang ang Tenere eh. Pero yung Tenere, along seat height nun? Yan, hindi. Akala mo mabigat pero magaan. 185 kilograms only. Ang kanyang seat height, 820 millimeters. And if you are 5'4", pre, sakyan mo. Massive shoutout kay Sir Mike. Link in the description tayo sa kanyang number if you have any questions. And he's the in charge here. Congrats sa kanya by the way. One of the real one tong si Sir Mike eh. Ayan o. Abot naman po. If you are a pro, kayang-kaya mo to. Magkaan siya, to be honest. And kahit na 850mm at saka matambok yung kanyang upuan, ayan o. May comfort. At as in talagang pasok na pasok yung kwent mo. Handlebar, not too high. Pwede pang long. May sinasabi si Sir Mike na galing daw siya ng 850mm. Adjustable yung kanyang seat height ng 800mm. Dito, pwede mo babaan pala. Okay. So 850 to. 850. Okay, hindi natin binabaan. So standard talaga siya. Ang kanyang wheelbase 1,505mm or otherwise 59.3 inches. Kanyang minimum ground clearance 8.7 inches or otherwise 220mm. And kung makikita niyo naman sa kanyang disenyo, may belly pan siya. So hindi siya problemang sumayad kahit papano. 449cc ang kanyang engine, liquid cooled, dual overhead cam. And isa sa pinakamalutong na tunog na maririnig mo, it has a 270-degree crankshaft. Naka 6-speed po tayo with assist slipper clutch, 43.6 horsepower at 8,500 RPM, 44 Nm of torque at 6,250 RPM. Ngayon tignan natin kung may chance bang mapalitan ng exhaust. I think on this part ayun, pwede siyang matanggal. And also on this part right here, ayun, pwede din siyang matanggal. Pwede ka mag-slip on pero pinagbabawal na yun ngayon. So, I advise you go with full system kasi nga sabi daw nila pasado daw ang full system. Start ko na ba?
Start na natin to. Anyway, massive shoutout kay Dirt Mania kasi they put a battery on this bike para makita nyo yung technology na kaya nyong i-offer. Now, when it comes to the display, full TFT tayo, yun yung maganda. And also, pwede mo ma-on and off yung ABS niyan on this part. So, pwede kang mag-full crazy mode, kumbaga. So, vehicle information, yung basic niya makikita mo. And pwede mo i-turn off to. Pwede mo rin i-turn off ang kanyang traction control and ang kanyang upshift alert. Ayan o, may parang gear indicator siya kung kailangan mo mag-up shift or downshift. Pwede mo ma-connect music, pwede din. Then ang kanyang themes, whatever you prefer. Maganda siya. It has the bells and whistles, my dear friends, and all the way TFT siya, so maganda talaga yung pagkakayari. So manually adjustable din ang kanyang windshield, the handlebar. Maganda yung pagkakayari, the controls, you can see it here. Saka adjustability sa kanyang clutch lever on this part, panalo. Adjustable din ang kanyang brake lever on this part, panalo pa rin. This part, I love it. I love the way it looks. And para sa akin, kung papapiliin ako kung may black version, all the way black, meron silang available na 2025 incoming. But this is good enough for me. And golden fork or bronze fork tayo on this part. And isa sa pinaka-advantage niya and selling point niya, KYB adjustable fork po tayo. O, diba? And fully adjustable din with gas charge ang kanyang rear suspension. Napakalinis ng pagkakagawa sa kanyang foot peg or sa kanyang foot controls. May aggressiveness on this part, pwede mo tanggalin to para all the way aggressive siya. Detachable po ang kanyang foot peg, very easy to detach on this part and also on this part. Sa kabila, ganun din. Ayan, ganda, gara ng pagkakagawa. Swing arm din, my dear friends, panalo yung kanyang itsura. It looks rigid. Ang kanyang wheels, rim type spoke wheels po. Kapag dating naman sa kanyang gulong, naka-tubeless po tayo. 90, 21 tayo sa may harapan. Sa may likuran naman, 140, 70, 18. Para sa akin, ang ganda ng kanyang itsura. Para talaga siyang pinaliit na Tenere. Single disc brake po tayo sa may harapan. In-house branding, I think, on this part. And also on the rear, ayan, ganun din. Ang kanyang ABS type, Bosch po. I really dig this part right here. Ayan o. Ganda ng pagkakagawa sa kanyang leather. And ang seat niya makapal din. Manipis dito banda para makapag side stand ka ng maayos. And on this part, comfort. Same thing as on the pillion. Hindi ka lugi, kumbaga. Paborito ko rin kapag may color variation sa stitching. So in conclusion, my dear friends, if you happen to be a beginner, 5'4", pasok na pasok sa'yo tong ganitong motorsiklo. It's not that powerful if you're going to ask me, but at least you can bring it off-road na hindi ka magkakaproblema. And isa din sa paborito kong part sa kanya when it comes to its off-road capability is the all-terrain tires on the rear. Isipin nyo yun, pwede ka mag-turn off ng ABS on the go sa kanyang likuran. So, pwede talaga yung tipong if you wanna go hooligan sa ganitong motorsiklo, panalo. Ang kanyang presyo, 328,900 Philippine pesos. Isa sa pinaka-affordable na enduro rally bike na mabibili. Weihu available din sa kanila aside from CF Moto. So who's the real Batman here? Both. Okay. You like it? Yeah, I like that one. I like Look at the attention to detail. without his details. That Batman looks angry.